nagulat ako kasi nag-live ako kanina, puro kalina ko lang nalaman. Nakakalungkot mga ka-Sword kasi alam niyo naman ako, aminin ko sa inyo ay mas mabuti pa sigurong nanahimik na lang, hindi na tayo makialam sa issue, no. So marami, yan ang demand ngayon, yan ang mga malalaki ang mga views ngayon, mga against hindi respeto natin, respeto ko yung, pero sana wag nang umabot dito sa channel ko, sa mga Yo, what's up mga ka-Sword? Alas 11:15 ng gabi. Hindi pa kami nag-rides, pero naka-motor kami. Dalawang motor lang yung sa akin kay Kabugoy. Siya ka-auto, umangkas na siya kay Kabugoy kasi baka ano pa yan, nanganin pa. Magkakape kami. Napagtripan na namin magkape kasi ilang araw na kaming walang mga vlog, hindi kami lumalabas ng bahay. Ngayon lang ako lumabas ulit. Magkakape-kape lang kami. Dapat may isa nakaupo dito, tulog na siguro yun. Si Rigondox. Biglaan kasi, bigla lang ako nagaya. Tulog na yan sila, nakahiga na yan doon. Kaigising ko lang Kaya nakakamiss din lumabas. Hindi ako lumalabas talaga mga ka-Sword, doon lang sa bahay. Hindi ko nga alam yung nangyayari sa bansa natin yung nangyayari kay Tatay Digong, walang niya. Puro ba naman ako Netflix at saka Prime. Nung nag-live lang ako sa YouTube kanina, doon lang maraming nag-comment na yun about nga kay Tatay Digong. Grabe na palang nangyayari ngayon. Ilang araw na ako Tatay Digong? Tatlo. Isang linggo na akong wala akong Facebook, wala lahat, walang YouTube, hindi ako mahawak ng cellphone, nanonood ako ng TV, kain, tulog. As in talagang nagpapahinga lang talaga ako ng malupit. So hindi ko natupad yung sinabi ko na March babarat ako ng vlog kasi March 14 na ngayon Kalahating buwan. Yung motor ko hindi ko pa na pagkarwash. Papalinisan ko sana kaso baka ako pag binasa masira yung MDL kaya ginalaw. Hindi ayun yun pala hindi ko na itanong baka biglang mag-loss. Ano yan? Yung MDL baka pag binasa. Hindi yan, basa yan hindi siguro Hindi yan kasi pagka umulan yan sigurado mababasa yan dyan. Oo, wala, di siguro. Naantay namin yung order namin, kape. Ginagawa pa. Grabe, magmi-midnight tayo, coffee. 3 salted caramel. Yun! Pizza bread. Yan, isa tayo. Masarap to. Halo mo na, halo. Thank you po. Thank you. Salamat. Thanks. Ayun mga ka-Sword. So, ito. Sarap to Kape lang tayo muna. Kape-kape tapos uwi na rin. Grabe ang tagal kong nagpahinga mga ka-Sword, ilang araw. Paglabas ng bahay, paglabas ko ng bukana, ito kagad ang kape. Hindi ko mayaya sila misis dahil ang aning oras tulog na sila ako maghapon akong tulog sa bahay. Wala akong magawa, gusto ko lang lumabas kaya naisipan ko lang magkape. Kaya ginising ko si Kaote at si Kabugoy. Damay tuloy. Si Rigondox, di ba kasama yun, pagkudyon pagka-tricycle. Si Rigondox, kahit hindi mag-vlog yun, may kinikita yun dahil nakabili na siya. Congrats ka pala kay Rigondox, nakabili na siyang tricycle. So hindi na siya babalik sa pagko-construction ngayon. Yan. Sipag no, nasipag. Araw pa. Mamasada na. Galing right mga ka-Sword, tapos na kayo magkape. Sakto, alas 12:05 na. Uwian na. Uwian na.
Bukas pa pala sila ng alas 11 oh. Ano, alas 12? Nabili lang sila ng Yossi sa 7-Eleven. Grabe, may dali na dito. 7-Eleven, mayroon na ring Alphamart oh. Anong bukana no? Ba't kaya ganun no? Ang mga 7-Eleven pinagtatabihan lagi ng Dali tsaka Alphamart. Ang lupit. Alright. Ano daw pi? Dito na tayo sa bahay. Verdi. Si Verdi ay dilagay muna namin dito para hindi siya makapasok dun sa sala. Hindi rin siya makalabas. Okay bro. Kasi nanganak na naman yung isang pusa namin at baka patayin na naman niya yung mga mga kuting. No? Munti ko nang mapatay ang aso na yan. Pinatawad ko na siya. Pero huli na yun. Kaya siyempre swerte yan eh. Pero talagang grabe, sobrang bad trip po talaga nung ginawa niya yun. Kasi hindi naman namin akalain na magagawa niya yun eh. 6 na kuting yun. Pinatay niya. Kaya ngayon may bagong panganak ulit. Kaya dito muna siya para hindi siya makapinsala ng mga anak ng pusa namin. Kaya mga kasoberd, pasensya na kayo no kung mahina ang boses ko ngayon kasi ano na eh, yan, 12:20 na ng madaling araw. Humingi lang ako ng pasensya dun sa mga solid na nag-aantay talaga ng mga vlog ko kasi ilang araw na akong walang upload. Nandito lang ako sa loob ng bahay. Hindi talaga ako lumalabas. Ilang araw na rin akong walang Facebook. Siguro may magpo 4 days na ngayon, pero sa YouTube 1 week na hindi ako nakapag-upload dahil hindi ako nakapag-vlog. Sa mga nagtatanong, nasa bahay lang ako, nanonood lang ako ng TV, Netflix, Prime, at kain, tulog, as in kwarto, sala, more on sala ako. Minsan dyan ako nakakatulog, nanonood lang talaga ako ng Netflix. Kumbaga nagpapahinga pa rin ako no? So pasensya na kasi nagsabi kasi ako nung mga nakaraan na sa March ay babanat na ako ng vlog pero hindi ko siya nagawa no? Kumbaga parang napasarap yung katawan ko sa pahinga no? Tapos ito lang gusto lang i-share dahil kanina nag-live ako after ng pang 7 araw yata ngayon or pang 6 or pang 7 na wala akong appearance sa social media, Facebook at sa YouTube mismo. Sa YouTube nagulat ako kasi nag-live ako kayo na puro about sa kay Duterte, yung mga nangyayari. Wala akong kaalam-alam, as in hindi talaga wala akong alam kasi hindi ako mahawak ng cellphone. TV lang talaga ang libangan ko itong mga nakaraan. So wala akong alam sa mga nangyayari sa bansa natin. Kalina ko lang nalaman nung nag-live ako no? So napatingin ako dun sa mga news feed pero hindi sa account ko. So pinuntahan ko sila Kabugoy, nandito sa Kabugoy at saka sila Kautoy. Nakinuod ako sa kanilang Facebook. Grabe pala ang nangyari sa natin sa bansa kay Tatay Digong. Nakakalungkot mga kasoberd kasi alam niyo naman ako, aminin ko sa inyo ay talagang panatiko ako ni ni Tatay Digong no? Yan ang pinakaunang presidente na binoto ko nung mga time kasi na noon hindi kasi ako registered na as voter sa Pilipinas pero nung nalaman ko na tatakbo si Tatay Digong doon nagparehistro ako. So ilang taon akong hindi butante no? Doon lang nainganyo ako magparehistro para makaboto kasi gusto ko siya iboto. So talagang maka Duterte ako. Pero yung nangyari ngayon nakakalungkot sa kasi wala lang naapektuhan na ako, nalungkot lang ako pero
syempre ayaw ko lang magbigay ng opinion, ayaw kong magbigay ng sama ng loob about sa ating nangyayari sa bayan natin, kasi wala rin namang ano wala ring mangyayari. Kumbaga hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng mga followers ko ay makadigong. Syempre yung iba isa ibang partido, so kapag naglabas ako ng mga opinion about sa mga ganyan, syempre baka mas lalong maubos yung mga followers ko, kasi hindi naman lahat ayon sa akin. So mas mabuti pa sigurong nanahimik na lang, hindi na tayo makialam sa issue ng nangyayari sa ating bansa. Pero nagulat ako, grabe ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Parang wala nang pag-asa talaga yung wala nang pag-asa yung sinasabi ng pagkakaisa, kasi yung ating mga namumuno, mga leader natin, wala talagang pagkakaisa din, hindi nagkakaisa. Tapos yung ating mga vlogger din ngayon, ang dami nang naging mga political vlogger. So, 'di ba? Kumbaga yung mga utak ng mga tao, hindi mo na alam kung hindi na rin alam kung sinong paniniwalaan, kasi ang dami na rin nagsasabi ng kanilang mga desisyon, no? Mga iba-ibang mga media, anong tawag yan? Social media personality na nagbibigay ng mga komento about sa politika. Alam mo yung mga binabayaran, yun nga yung mga political vlogger. So yung iba na nagagamit yung kanilang platform para magbigay ng sumuporta sa kanya-kanyang mga politician, no? So marami, yan ang demand ngayon, yan ang mga malalaki ang mga views ngayon. Tayo stick pa rin ako sa pagbablog. Ayoko nang makialam doon, pero okay na yung binanggit ko sa inyo na ako ay suportado ko si nakasuporta talaga ako kay Digong mula noon, no? So kung ano man yung mga nangyayari ngayon, wala na, hayaan natin, no? So siyempre magdasal lang tayo sa mga solid na supporter ng kaparehas ko. Pagdasal natin yung sinusuportahan natin. So sa mga against, hindi respeto ko yung kung sino man yung sinusuportahan ninyo. Pero sana wag nang umabot dito sa channel ko, sa mga kung meron pang natitirang mga followers ko dito. Alam kong magkaiba tayo ng mga sinusuportahan sa politics. Sana wag nang umabot dito sa channel na mag-away-away kayo, mag-away-away tayo. No, wag na tayong makisabay sa kanila na nag-aaway sila dahil hindi sila parehas na sinusuportahan. Sana dito sa atin, kahit na magkaiba yung mga sinusuportahan natin, ay magkaisa pa rin tayo dito sa channel ko. So, no, para wag na tayong makisabay sa kanila. Mahimik ka nga dyan, manukan. Nalungkot ako mga ka-sword, kasi ako kasi pag ganito lang ako, pero sobrang makabayan talaga ako. Pero kumbaga nakakawalang gana na gumawa ka ng mga komento about sa bayan natin, kasi wala ring mangyayari dahil nagkakagulo ang ating mga namumuno. So ako bilang isang vlogger na may mga followers, so ayokong ipagamit yung aking platform, no, na makisabay dun sa mga binabayaran para magbigay ng mga komento or mga paninira sa kabilang panig. Gusto ko mag-vlog lang, gusto ko lang mag-upload pa rin na mag-upload, mag-vlog lang. Kumbaga kung ano man yung lumaban lang tayo ng patas, no? Yung walang paninira sa kapwa natin, yung walang inaapakang tao, no? Kasi mahirap pag magbigay ka ng komento. Marami sa mga followers ko na hindi katulad ko ang kanilang mga sinusuportahan na politics, baka maubos ang mga followers ko. So kapag nagbanggit ako na dapat hindi ganito, bla 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 bla, patay ako. Ang matitira lang sa akin yung mga kaparehas ko ng paniniwala. Pero yung mga against dun sa sinusuportahan ko,
makagalit syempre sa akin yun. Hindi na sila susuporta sa akin. So iniingatan ko rin yung bagay na yun. So maintindihan naman siguro ninyo kung yung binanggit ko lang na ako ay talagang nakasuporta ako kay Digong simulat sa pool. So yan lang. Pero pagdating dun sa mga nangyayari, ayoko na mabigay ng mga komento. Basta ako nakikibalita na lang ako sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi marami tayong mga umaasa na magkakaisa, magbangon Pilipinas. Natawa ako sa mga memes, yung mga ano yun, ang bagong Pilipinas? Dumating na ang bagong Pilipinas? Dumating na ang bagong Pilipinas. Grabe. Grabe ang newsfeed ngayon. Pero hanggang ngayon, sa mga oras na to, hindi pa rin ako nag-open ng Facebook ko. Kung nakikinood na lang ako sa kanila, sigurado ganun din ang mangyayari. So masyado na siyang toxic. Sobrang toxic ang Facebook ngayon. Tapos alam niyo yung nakakasord, no, yung isa sa mga gusto ko lang i-share din, gusto kong i-voice out yung sinasabi nila. Marami ako nababasa na the money is the root of all evil. Mali po yun. Ang tama po ay the love of money. May mga quotes na love of money is the root of all evil. Hindi po, the love of money po ang tama. The love of money is the root of all evil. Yun po ang nakasulat. So kumbaga na-apply na siya ngayon sa social media, no? Kasi hindi lang siguro napapansin ng ating mga kapwa, mga content creator, mga vlogger na katulad ng mga gumagawa ng mga fake news, yung may mga script na content na hindi siya magandang impluwensya or hindi siya dapat talaga lumabas sa social media. May mga script na maayos, yung mga good vibes, yung mga alam natin na scripted pero katanggap-tanggap siya, no? Pero may mga script na may mga vlog ngayon na kumbaga ginagawa na lang kahit na hindi siya magandang impluwensya sa mga tao, lalo sa mga kabataan. Ang purpose ay para kumita lang ng malaki, no? Kumita lang ng pera yung mga content creator or mga vlogger. So siguro doon pumapasok yung the love of money. Kasi bakit ka gagawa ng ganong mga content para maka-viral ka lang kahit na nakaka-apekto or masama ang naging impluwensya sa mga tao, dahil para kumita ka ng pera, no? So pumapasok na yung the love of money. Kaya nagiging na nga siya, nagiging applicable na siya sa mga nagiging mga vlog ngayon, no? So ang nangyayari kasi ngayon, yung mga matitinong content, bihira na lang na ang nakasuporta, no, yun talaga ang mga mahina ang mga views. Pero yung mga kalukuhan yung mga hindi maganda ang maging influensya. May mga kalukuhan kasi napatawa lang, pero yung mga, alam niyo naman, hindi na ako magbabanggit, no, kasi syempre baka masasama naman yung mga kapwa ko, mga vlogger. Basta may mga ginagawang mga hindi maganda ang naging influensya sa mga tao, yung mga pagsisinungaling, mga fake news, yung mga hindi dapat talaga ginagawang content na ginagawa ng iba para lang mag-viral at kumita, no, ng pera. So dahil sa pera, nagagawa nila ang mga bagay na videos na hindi magandang impluwensya sa mga tao at sa mga kabataan. Wala silang pakialam, basta mag-viral lang para kumita sila ng pera. So pumapasok na doon yung the love of money is the root of all evil. Yan. Kaya ingat tayo. Sana marami pa naman mga vlogger na natitira na hindi nag-after dun sa, hindi sumabay dun sa mga content na nakakaapak ng kapwa na para lang kumita. Marami pa siguro marami pa tayo na nagbablog lang na kahit na bumaba ng mga views, kumikita pa rin naman, lumalaban ng patas para kumita sa social media sa pamamagitan ng ating mga followers. So sa ngayon mga kasolid, hindi ko kaya. Kung tutuusin, kung gusto kong kumita na katulad nila, napakabilis lang. Tanggapin ko lang yung mga offer, magagawa lang din ako ng mga content na pang pa-viral.
Kaso nga lang hindi kaya ng hindi kaya ng dibdib ng loob ko. Na ano ako na hindi ko siya kayang gawin. Takot akong mabash na kapag nabash kasi ako ng dahil dun sa kagagawan ko, hindi ko kaya pagtanggol ang sarili ko kasi kasalanan ko eh. No, minumura ko lang yung mga basher ko, pumapatol ako sa mga bash kapag alam kong hindi totoo, ipagtatanggol ko lang yung sarili ko. Pero pag gagawa ako ng mga bagay, mga content na talagang mababash ako dahil katulad ng iba, hindi ko na kaya pagtanggol ang sarili ko nun. Baka dun ako babagsak na lalo. Kaya habang ngayon pa naman, hindi pa naman bumabagsak yung views, pero hindi pa naman tayo bumabagsak ng Kasoword. Okay pa rin kahit na bumaba na, hindi na katulad ang mga views dati, pero lumalaban pa rin tayo. Lumalaban lang tayo ng patas. So hindi pa tapos ang laban. Yun lang. So sana sa mga kapwa ako mga vlogger na nagsumikap pa rin, yung iba wala na, umalis na sila sa YouTube, nasa nasa Facebook na yung iba, especially sa Reels kasi ang bilis lang magpa-viral doon, no? Kailangan lang doon may milyon-milyon ka para maganda ang sasahurin mo, no? So mabilis lang gumawa ng content doon. So kung napapansin niyo, maraming mga vlogger na marami ang followers, milyon-milyon ang mga subscribers sa YouTube, pero hindi na nila priority ang YouTube. Nasa Facebook na sila ngayon, sa Reels, no? Kasi mabilis ang kitaan doon sa Facebook. Pero ako kumikita din naman ako sa Facebook, pero hindi ko talaga pinapabayaan ng YouTube. Yan. So yun lang na yun lang na para akong nalungkot, para akong naapektuhan bilang isang vlogger or influencer ba, kung qualified ba ako tawagin as influencer. Nalungkot ako, na apektuhan ako sa nangyari sa ating bansa, no? Parang ang sama na nangyayari ngayon. So mag-pray lang tayo na maging maayos yung mga nangyayari sa ating mga ngayon, politics na sinusuportahan natin. At yan 12:45, manood muna ako ng isang movie bago matulog. Yun lang talagang buhay ko ngayon mga Kasoword, manood ng movie talaga. Grabe ang iksi ng vlog